Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 459 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Lunes. Sabi nga ni Moira, no, kayo naman, hindi na ako apektado. Okay lang sa akin na magkasama si Lynette sa si Robert na dati kong asawa. Kung kayo naman, di hindi na ako tututol. Pwede naman na maging kayo ulit. Baliwala na sa akin yun dahil past is past. Meron nga tayong kasabihan sa Biblia, di ba? Yung Ephesians, sinabi niya. Nagbanggit pa siya ng Bible quotes, saka ng Bible verses. So, na-enlighten yung mga kasamahan niya. Ngunit ito nga sina RJ, Lynette, saka si Giselle, hindi talaga sila naniniwala sa mga pagbabago na sinasabi nito ni Moira. Sabi niya, nagbago na ako. Hindi na ako apektado sa mga ganyan. Kaya naman nagpalakpakan yung mga kakosa niya, lalo na yung mga bumubuli sa kanya. Sabi naman ni Doktora Menor, talagang nagbago na nga talaga tong si Ma'am Moira, no? Sabi naman ni Giselle, nakakamangha o nakakatawa. Alam mo, ako natatawa ko. Pwede pa akong makipagpustahan sa inyo. 1 month na sweldo? Sige, may kipagpusta ako sa inyo. Ako, hindi ako naniniwala nagbago yan. Ngayon, tinabig ni Zoe ng kape kaya natapunan si Giselle. Sinadya mo to, Zoe, no? Hindi po, napadaan lang po talaga ako dito at natisod po ako. Kaya po natapon yung kape ko. Sabi ni Giselle, umalis na nga siya. Whatever, sabi niya. Ngayon sabi naman ni Annalyn, Zoe, halika nga rito, nakita ko yung ginawa mo, sinadya mo yun. Paano ba naman? Alam na nga nilang nagbago na si Mami, nasa entablado na nga, tapos inaasar pa nila, nagagawa pa nilang pagpustahan. Dumating na nga tong si Moira, Lynette, Mami, nagkayakapan yung mag-ina. So napapaluha tong si Moira. Ngayon sabi naman ni RJ, tigilan mo na nga tong palabas mo, Moira. Ano ba tong ibig mong sabihin, ha? RJ, totoo tong sinabi ko. Nabaliwala na sa akin kung magsama man kayo ni Lynette. O pwede nyo namang ibalik yung nakaraan, sabi naman ni Lynette. Moira, baka nakakalimutan mo may asawa ako. Pasensya ka na, Lynette. Kasi nadala lang naman ako sa sitwasyon. Kung maaari, hintayin nyo na lang yung mapawalang bisa yung kasal namin ni Robert. Pagkatapos, ibalik ninyo yung dati yung samahan. Sabi naman ni RJ, kung pwede ba, Moira, tigilan mo na nga to. Ayoko magplano ka sa mga buhay namin. Sabi naman ni Lynette, totoo ba talaga, Moira, na nagbago ka na? Ha? Totoo ba talaga yung mga pinapakita mo? Sabi naman ni Moira, Lynette, totoo lahat ng mga sinabi ko na nagbago na talaga ako. Di ba nga meron tayong kasabihan na Proverbs, yung nagbanggit na naman siya ng salita ng Diyos. At talagang hindi pa rin naniniwala ko si na RJ sa si Lynette. Narinig ko na yan, sabi ni Lynette. Talaga lang ha, talagang sinasabi mo pa yan ha, sabi naman ni RJ. Sabi naman ni Zoe, Dad, Ma'am, pwede ba wag na nga kayo mag-away? Nandito na nga si Mami eh. Ngayon bigla nagsalita tong si Jingay at mag-uumpisa na nga tong kanilang palaro. Meron daw itatanong sa kanila na kailangan sa mag-partner ay tama ang kanilang isasagot. Kailangan daw nilang maghanap ng kanilang kapareha. Ngunit tinawag ni Moira si Lynette, sabi niya, Lynette, pwede bang ikaw na lang maging partner ko? Sabi naman ni Zoe, sige na po Tita Lynette, pumayag na kayo. Gusto naman po makipagkasundo sa inyo ni Mami eh. So hindi pa man sumasagot si Lynette, tinangin na siya ni Moira, diba? Para pumunta nga sa gitna. Ngayon tuwang-tuwa si Zoe, sabi niya, natutuwa ako. Annalyn, nakita mo yun? Magkasama na yung mga mami natin. Dati magkaaway sila pero ngayon magkasundo na sila. Sabi naman ni Annalyn, sana nga magtuloy-tuloy na to. Alam mo, ito yung hiling ko eh, na magkaroon na ng kapayapaan sa pamilya natin. Yung magkasundo na tayo. Ngayon sabi naman ni Regan saka ni Doc Lindon, Doktora Santos, may kapartner ka na ba? Oo, meron na. Sino naman? Wala pa naman nagyaya sa'yo, di ba? Oo nga. Wala naman kaming nakita nagyaya sa'yo, sabi ni Doc Lindon. Sabi ni Zoe, ano ba kayo? Siyempre yung sister niya, yung partner niya, tara na nga, umalis na sila. O sabi ni Regan, sino ka partner ko? Ikaw na lang. Sila na lang dalawa. Kaya ito na nagsimula na nga itong palaro at talagang kinaaliwan ng lahat. Natutuwa sila. Ito naman sina Madam Lotus hindi na sumali. Ngayon nagkamali itong sina Doc Joan saka si Doc Yula. Kasi doon yung mga bagay na makikita sa loob ng CR. Ngayon ito na. Ano naman yung mga pagkain na makikita sa loob ng refrigerator kapag binuksan mo ito? So hindi sila makasagot, di ba? Kasi nga
Ang laman kasi nila talaga puro mga pagkain. Kaso hindi naman nagtugma. At ito naman, sina Moira sa si Lynette, nagkamali rin sila dito, magkaiba sila ng sagot. Diba? So ito na, turn na nila Annalyn sa ni Zoe. Ngunit nagkamali sila kasi nga ang nasagot nga ni Annalyn, ice cream. Ang nasagot naman ni Zoe, wafer. Kasi doon yung mga dessert, di ba? Na talagang masarap. Ngayon ito naman, nagkamali rin sina Doc Lindon sa Regan. Di ba? Nakakatuwa tong larong to eh. Kailangan kasi magtugma yung sagot nila parehas. Silang dalawa, masagot nila yung sagot sa tanong. Ngayon eto, alam ni Moira yung sagot. Sabi niya, Lynette, pag turn na natin ang sasagot mo cellphone ang sagot yan. Bakit naman Moira? Mandadaya ka? Basta sundin mo na ako. Malapit na tayo sa final round eh. Basta pag turn na natin, sasagot mo cellphone. Ngayon ito namang si Nurse Karen saka si Nurse Evan, hindi sila nakasagot kaya sila na out kasi wala raw sa bokabularyo nila yung mag-diet. Raw kasi yung ginagawa ng tao para sila yung makapag-diet. Samantala si Chang Susan nagbigay ng peace offering kay Doc Carlos. Ano ito Chang? Kapihok. Peace offering po yan para sa mga nasampit ni Diyosa. Alam niyo naman ho yun, ganun talaga dila nun, matabil. Pero napagsabihan ko na. Siya nga po pala, Doc Carlos, nakita niyo ba tong litratong to? Nasa City Jail kasi si Lynette, sumunod siya doon para katagpuin si Annalyn. Talaga? Kasama niya si Moira. Ba't hindi niya sinabi sa akin? Kasi Doc Carlos, ayaw niya kasi mag-alala kayo. Hindi pwede. Hindi pwede makasama ni Lynette si Moira. Traitor si Moira. Hindi tayo makakasiguro kung talaga nagbago na siya o hindi pa. Dahil kilala ko ang buong budhi niya ni Moira. Sabi kasi ni Chang Susan, pero nagbago na naman si Moira. May mga inmates kasi talaga na kapag nasa loob ka na ng kulungan, talaga magbabago ka. Mag-aaral ka ng mga tungkol sa Word of God, ganyan. Ngayon eto na, natalo nga silang dalawa. Sabi ni Lynette, okay ka lang ba Moira? Okay naman ako, kaso ikaw kasi sinagot mo, iba eh. Hindi mo ako sinunod eh. Ito natalo tayo, pero okay na. Ano pa nga ba magagawa ko? Talo na tayo eh. So, kailangan mo pa talaga mandaya, Moira. Nawala sa isipan ko yung set ng cellphone kaya hindi ko nasagot eh. Moira, sabi mo nga sa akin ng totoo, talaga ba nagpapanggap ka lang talaga o talagang nagbago ka na? Sabi naman ni Moira, Lynette, nagbago na ako. Alam ko naman na naiinis ka sa akin eh. Hindi ko naman mapipigilan yun, hindi kita masisisi. Samantala, eto na. Niyayaya siya ni Giselle saka ni si RJ. Sige na kayo ng dalawa ni Ubing nga mag-partner. Laro lang naman to, pwede ba wag na nga kayo maarte? Kayo na lang mag-partner sa sunod na palaro kasi nga ang sunod na palaro, paper dance, 'di ba? Kung sino yung makakasampa sa dyaryo, siyang mananalo. At kung sino naman yung mag-partner na nahulog dun sa may dyaryo na kanilang tinatapakan, sila yung out. Samantala, naghahanda na nga itong mga kupunan nito ni Madam Loto. Sabi niya, malapit na matapos ang palaro. Maganda na kayo. So umalis na yung mga tauhan ni Madam Lotus para kunin yung mga sandata. Eto na. Nung umalis na yung dalawang City Jail guards, pumasok na yung mga tauhan ni Madam Lotus at talagang may lookout yung dalawa. Tapos isa naman tagakuha ng gamit. Nasa loob pala ng parang basket yata ito or bayong. Ang laman nito kasi puro mga kamatis at nasa loob nito yung baril. Nakuha yung baril pati yung mga ilang armas. Ngayon, habang nagkakasiya sila, lumapit na nga itong mga tauhan ni Madam Lotus para isa-isang abutan ng sandata. Yung mga inmates, di ba? Yung mga kakampi kay Madam Lotus talagang nagkaisa. Ngayon, sumasayaw si Annalyn at hindi nga nila batid na may nagaganap na palang masama sa paligid nila. May nangyayari na kasi nga aliw na aliw sila sa mga palaro na kanilang pinapanood. Samantalang si Madam Lotus, inabutan na siya ng baril nung kasama niya. Ayan Ngayon ito namang si Zoe apektado sa kanyang nakikita dahil nga magka-partner nga itong si Lynette saka si RJ at magkahawak pa ng kamay. Ngayon ito na, tinarga ni Doc Lindon si Annalyn kahit mabigat. Sabi ni Annalyn, kaya mo ko? Oo, kaya kita. Samantalang si Lynette nakakapit na kay RJ, nakadikit na. At hindi na nga nakapagpigil tong si Moira. Tinulak niya si Lynette kaya sila natanggal. Nawala sila sa sinasampahan nilang dyaryo. Yan sabi ko na nga be. Sabi ni Moira, Lynette. Ngayon ito na, tumayo na si Giselle, sabi niya,
Alam ko na talaga ang mangyayari. Hindi pa rin talaga nagbabago si Moira. Naku, hindi na to bago sa akin. Dapat pala nakipagpusta ako sa inyo eh. Kasi ako rin naman na mananalo. Sige na nga, makalis na nga dito. Nawalan na ako ng gana, sabi nga ni Giselle. Nag-walkout siya. Kasi nga hindi pa rin talaga nagbabago itong si Moira. Samantala dumating nga itong si Doc Carlos para sunduin nga si Lynette. San po ba rito si Lynette Benitez? Check ko lang po yung listahan. Nandito nga po si Ma'am Lynette Benitez. Ano po ba pangalan nila, sir? Ako si Dr. Carlos Benitez. Sige po, tinang ko lang po kayo sa listahan kung kasama po kayo sa binigyan ng invitation. Nako sir, pasensya na ho, wala po pala kayo rito sa listahan. Kung pwede ho sana maghintay na lang po kayo dito sa may waiting area. Total, malapit naman po matapos ang program. Hindi pwede kasi ako ang asawa ni Lynette Benitez. At saka paano ko makakasiguro na ligtas ang asawa ko dahil kasama niya si Moira Tanyag sa loob. Wag ho kayo mag-alala sir. Talaga pong meron pong request para kay Moira Tanyag at talagang mahigpit po ang pagbabantay sa loob. Kaya wala po talagang masasaktan kahit sino. Paano naman ako makakasiguro? Sinabi mo lang yan. Baka kung po pwede, papuntahin mo rito si Lynette. Nako sir, wag ho kayo magbibigay ng order sa amin na ganyan. Kasi po, meron po kaming sinusunod na protocol. Kaya maghintay na lang po kayo dito sir. Sige na po. Talagang nagwawala na si Carlos. Ngunit dumating si Giselle. Carlos, ano to? Ano nangyayari dito? Ba't mo sila sinisigawan, ha? At sa mga babae pa talaga. Sige na po mga ma'am, alis na po kayo. Ako na po bahala dito. Pasensya na. Ano ba talaga, Carlos? Alam mo, wala kang pinagkaiba kay Moira eh. Mas maganda sana kung kayo na lamang yung naging mag-asawa. Kaparehas mo si Moira. Merong bulkan na tinatago sa sarili. Yun nga lang, pagkakaiba nyo kay Moira, si Moira, inilabas niya na yung bulkan niya. Ikaw, kailan mo kaya ilalabas yung bulkan na tinatago mo dyan sa katawan mo? Sabi naman ni Carlos, Giselle, pwede ba mo kong pagsabihin ng ganyan? Alam ko na kung bakit ka nagagalit. Dahil magkasama si Lynette saka si RJ, no? Ano nandito si RJ? Natural. Kasi event ito ng hospital. At isa si RJ sa mga nangangasiwa ng hospital kaya siya nandito. At dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa araw na to mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin ang hostage taking sa loob ng City Jail na kung saan ay mapapahamak na naman ang ating bida na si Dr. Annalyn Santos. Pag sa mga ganitong sakuna, lagi na lamang siya napapahamak. Wala nang bago, hindi ba? Kasi nga ang hiling lang naman ni Madam Lotus ay makausap ang kanyang anak, di ba? Na nakakonfine ngayon sa Apex. Makakausap kaya niya ito? Magagaran kaya ang kanyang wish? Yan ang pakatunghayan natin bukas sa episode 460 araw ng Martes ng Abot Kami na Pangarap. At kung bago ka pa lamang sa aking channel Kapuso, kung maaaring makahingi ako sa iyo ng muting subscribe at i-click mo na rin ang video na to sa pag-like at pag-share sa iyong social media platforms. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.